Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Ears is Body. Kabanata 201. After Gerald arrived in the classroom, he re-added Mila Smith on WeChat. Mayroon akong isang bagay na mahalagang sabihin sa iyo. Ginulo niya ito. Siyempre, ito ay si Harper na nagturo sa kanya. Galit si Mila, at alam ni Gerald na marahil ito dahil sa kanyang sarili, kaya nais niyang malinaw na kay Mila. At ang mga salita ay talagang nagtrabaho ng maayos. Di nagtagal, sumagot si Mila sa kanyang mensahe. Ano ito, magmadali at sabihin ito. Panipi, malaya ka ba ngayong hapon? May isang pelikula na nag-online lamang sa mga magagandang pagsusuri. Naghahanap ako ng ilang kumpanya na mapapanood sa akin. Panipi. Ito ay itinuro ni Naomi. Ang mga mabubuting kaibigan ni Gerald ay nakaupo sa tabi ni Gerald na nagbibigay sa kanya ng ilang kapaki-pakinabang na payo. Oh, pagkatapos ay dapat kang maghanap para sa magandang batang babae, bakit mo ako hinahanap? Malamig na sagot ni Mila. Naghahanap ako ng pinakamagaganda at mapagbigay na tao. Oh, at isang taong madaling magalit sa akin upang maging aking kumpanya. Iniisip ko ito, at parang ikaw lang ang umaangkop sa lahat ng pamantayan. Kung hindi man, paano mo inirerekomenda ang isang batang babae na katulad niya? Panipi. F*** off, hindi ko alam ang gayong tao. Pagkatapos ay iniwan ka upang maging isa lamang. Bakit mo ito gusto? Hindi ka ba ganito? Panipi. Sagot ni Mila na may nakagulat na emoji. Matapat, ang pakikipag-chat kay Gerald ay naging mas mahusay at mas masaya siya. Kaya, darating ka ba? Nabili ko na ang iyong tiket. Hindi okay kung tumanggi kang lumapit, sa kondisyon na nakita mo akong isang ginang na katulad mo, at tatanggapin ko lang ang iyong pagtanggi. Panipi. Haha, okay? Pupunta ako para sa kapakanan ng pagiging taos puso mo, ngunit mayroon akong isang kondisyon, kailangan mong bilhin ako ng hapunan. Hindi ako pupunta para sa wala. Panipi. Walang problema. Ang deal ay nasil. Si Harper at Naomi ay gumawa ng isang tagumpay sa tagumpay. However, Gerald smiled bitterly and scratched his head. Kaya, maraming bagay ang dapat isaalang-alang kapag nakikipag-usap sa mga batang babae. Noong nakaraan, hindi alam ni Gerald ang tungkol dito. Kapag nakikipag-usap siya sa mga batang babae, ito ay mga tao lamang na nagtatanong at siya ay sumasagot sa kanila. Minsan sinabi ni Mila na naaakit siya sa kalmado at katapatan ni Gerald. At kasama nito, magkasama sina Gerald at Mila. Ngunit tinitingnan ito ngayon. Ang pagdaragdag ng ilang iba pang mga salita sa parehong pangungusap na may parehong kahulugan ay lumikha ng isang buong magkakaibang epekto. Ang pag-aakit ay nangangailangan ng mga kasanayan at kaalaman, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Nagsimula ang pelikula sa 11 o'clock. Plano ni Gerald na makipagkita kay Mila sa 10 o. Nang tumunog ang kampanilya, lumabas si Gerald sa silid-aralan. Biglang tumunog ang kanyang telepono, at nakikita ang numero sa screen, ginawa nitong lumipad ang kanyang puso. Ito ay isang tawag mula kay Kate Smith. Ang dalawa ay nagbigay na sa bawat isa sa kanilang mga numero, at sinabi ni Gerald kay Kate na kahit anong mangyari, maaari niyang laging tawagan siya. Dumaan ang koneksyon. Gerald, nasaan ka? Nasa kolehiyo ako. Ano ang nangyayari? Panipi. Ito ay Yasmin, siya, bigla siyang nanghihina sa lupa. I carried her to the hospital, but I don't have money and the hospital won't treat her. Ano? Nasa hospital ka na ngayon. Okay, pupunta ako doon. Panipi. Kapag narinig niya na si Yasmin ay walang malay at ang kanyang kondisyon ay medyo seryoso. Nagpanik si Gerald. Ang nakaraang linggo ay naging mapayapa. Nag-aalala siya tungkol sa kalusugan ni Yasmin. Agad siyang tumakbo sa ibaba at sumakay sa ospital. Pagdating niya sa pagpasok ng ospital, nakita ni Gerald si Kate at 3 iba pang mga tao na naghihintay na sabik sa pasukan. Pinahinto niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at sumabog patungo sa kanilang direksyon. Ano ang nangyari? Nakita ni Gerald si Yasmin na mukhang mapatla at nanginginig sa buong. Naranasan ni Yasmin ang sintomas na ito, ngunit sa oras na ito ay mas malubha. Si Kate ay umiiyak na kinakabahan. Ang parehong mga bata ay nanginginig din ng braso ni Gerald, Big Brother, mangyaring I save ang aming kapatid. Naiintindihan ko ngayon, papasok na ako at hilingin sa doktor na tingnan. Matapos niyang kunin si Yasmin mula sa mga braso ni Kate, tumakbo siya patungo sa emergency lobby ng ospital. Huminto ka doon. Paulit-ulit kong sinabi sa iyo ang mga lalaki, hindi mo makita ang doktor nang hindi nagbabayad.
Pumunta maghanap ng iba pang mga paraan at itigil ang pagpapakilos ng problema dito. Panipi. Huminto ang dalawang gwardya kay Gerald sa kanyang mga truck, hinaharangan ang kanyang paraan. Mayroon akong pera, mangyaring hayaan akong tulungan ang bata na magamot. Mabilis na sinabi ni Gerald. Kabanata 202. Bata, hindi ka namin tutulungan. Kung papayagan ka namin ng ganito at hindi ka maaaring magbayad para sa mga bayarin, maaaring gumamit ka ng matapang na puwersa sa iyo. Kaya, paano ka pupunta sa ibang lugar at kumuha ng pera, pagkatapos ay mag-uusap tayo? Panipi. Ang dalawang security guard ay medyo matanda. Siguro dahil nakita nila si Kate at ang iba pa ay nasa isang matigas na sitwasyon, ang kanilang tono ay hindi kasing magaspang tulad ng nauna. Well, malinaw naman na si Kate ay sinipa ng isang beses. Novel drama. Mr. Linton at G. Lawrence, ano ang nangyayari dito? Bakit ang mga bombs na ito ay nakatayo sa harap ng aming ospital? Hindi ba iyon ang sinipa ko dahil hindi nila kayang bayaran ang paggamot? Bakit nandito pa rin sila? Panipi. Oh, Dr. Quintero, humihingi ako ng paumanhin, gagawin ko silang iwanan agad. Panipi. Magmadali, sinisira nila ang imahe ng aming ospital. Hayaan mo, Minnie at Lindy, kukunin kita upang kumain ng masarap ngayon, hehe. Panipi. Quintero ay nagsalita habang pinamunuan niya ang dalawang maliit na kagandahan sa daan. Ang dalawang maliit na batang babae ay tumingin kay Gerald at ang iba pa na may pag-aalipusta. Hehe, bakit ka pa nakatayo doon, humingi ng pera? Tingnan kung ano ang kanilang suot, maaari ba nilang makita ang isang doktor? Panipi. Ang dalawang maliit na batang babae ay tumalikod upang itapon ang mga jab sa kanila. Tila, tumingin sila sa Gerald at Quente dahil sa kanilang damit. Dr. Quintero, mangyaring, tingnan ang Yasman, mangyaring. Panipi. Sa kabilang banda, si Quente ay labis na desperado na lahat siya ay lumuhad upang magmakaawa sa doktor. Mayroon akong pera, kaya't pakitunguhan mo siya. Magbabayad ako para sa mga bayarin sa sandaling siya ay gumagamot. Malamig ang tono ni Gerald. Anong biro? Dapat mo akong panunokso, hindi ba, brat? Hindi ka mukhang isang tao na may pera, huwag mo ring subukang lokohin ako. Ang pintuan ay naroroon, kaya mangyaring ilabas ang impyerno dito. Panipi. Tumingin si Gerald kay Kate. Maghintay dito sandali, ipinangako ko sa iyo na papasok kami, tiniyak niya. Pagkatapos, sumulyap si Gerald kay Dr. Quintero at ang dalawang maliit na batang babae. Siya trotted sa gilid ng kalsada, sumakay sa kotse, at humakbang ng husto sa gas pedal. FCK. Oh Diyos ko! What? Ang tatlo sa kanila ay nasa pagkabigla. Lalo na si Dr. Quintero, na ang mukha ay halos berde. Si Gerald ay nagmamaneho ng isang Lamborghini Revenant, isang $2.7 milyong na luxury car. Hindi niya inaasahan na si Gerald ang maging mayaman. Ang dalawang maliliit na batang babae ay sumaklaw sa kanilang mga bibig. Ang visual na epekto na dinala ng luho na kotse sa kanila ay masyadong mahusay. Maaari ba tayong pumasok ngayon? Tanong ni Gerald pagkatapos gumulong sa bintana ng kotse. Oo, syempre. Mag-aayos ako ng isang diagnostic team na ito agad. Hindi na ako kumakain at makakakuha ako ng mga bagay na naayos sa lalong madaling panahon. Panipi. Nagpanik si Dr. Quintero. Nag-sneak si Gerald sa kanya. Mahirap itong makitungo sa mga taong tulad ni Dr. Quintero. Hindi sila makikinig kahit gaano pa sila pakialam, sa halip, makikinig lamang sila sa sandaling napatunayan na mali sila. Agad na ipinadala si Yasman sa emergency room. Mabilis na lumabas ang diagnosis. Ipinakita nito na si Yasman ay anmiko, at mas seryoso ang kanyang kondisyon. Gayunpaman, tiwala ang ospital at tiniyak nila na ang kanilang paggamot ay pagalingin ang sakit ni Yasman sa loob ng 1 taon. Nalulugod sina Gerald at Kate nang marinig nila ang balita. Isang malaking bato ang itinaas mula sa kanilang mga balikat. Mr. Crawford, sa susunod, dapat kang magbayad ng higit na pansin kay Yasman. Alagaan pa siya at tiyaking kumakain siya ng higit pang mga prutas. Panipi. Sa oras na ito, ang dalawang maliit na batang babae ng doktor ay nagtipon sa paligid ni Gerald. Tumango lang si Gerald ng ulo ng isang mapait na ngiti. Ito ay pagkatapos lamang na inilipat si Yasman sa silid ng ospital na ganap na naaliw si Gerald. Kate, dapat kang bumalik sa trabaho, o kung hindi ka maaaring makakuha ng isa pang lektura mula sa iyong boss. Umiling-iling ang dalawang bata. Ayos lang ako, kailangan kong alagaan si Yasman. Iwanan mo iyon sa amin. Bukod, narito rin si Gerald. Panipi. Paano ko ipagkatiwala ang trabahong ito sa iyong mga lalaki?
Bukod, paano kung si Yasmin ay kailangang pumunta sa banyo? Panipi. Si Katie ay nasa isang problema din. Hindi lamang siya kailangang magtrabaho, ngunit kailangan din niyang suportahan ang tatlong anak. Gayunpaman, si Yasmin ay naging una niyang prioridad. Kung ikaw ay abala, pumunta lamang sa trabaho. Magkakaroon lang ako ng kaibigan na darating upang alagaan si Yasmin. Panipi. Ang dalawang nurse. Upang maging matapat, hindi rin nag-aalala si Gerald. Ito ay talagang abala kung siya ay manatili sa likuran at alagaan siya. Kaya, nangyari lang si Gerald na mag-isip ng isang babae na magiging perpekto para sa trabaho. Tatawagan niya si Jane Zara. F***6. Sa screen ng kanyang telepono, nakatanggap siya ng 30 hindi nakuha na tawag mula kay Mila, at binomba siya ng mga mensahe sa WeChat. Si Gerald ay ginamit upang patahimikin ang kanyang telepono sa mga klase sa umaga. Nang umalis siya sa silid-aralan, nagmamadali siya na nakalimutan niyang i-on-mute ang kanyang telepono hanggang ngayon. Sa pagtingin sa oras ngayon, halos 1 oras. Sa madaling salita, si Mila ay nakatayo at naghihintay para sa kanya ng higit sa 2 oras. Kabanata 203. Ang unang bagay na ginawa ni Gerald ay nakipag-ugnay kay Jane Zara. Kahit na gusto ni Jane ng pera, nakakasama pa rin niya ito. Hanggat humingi ng tulong si Gerald sa kanya, handa siyang magpahiram ng kamay. Tulad ng inaasahan, dumating siya kaagad pagkatapos ng tawag sa telepono. Pagkatapos lamang ay pinunasan ni Gerald ang malamig na pawis mula sa kanyang noo at nadial ang numero ni Mila. Paumanhin, ang numero na iyong nadial ay naka-off. Ang kanyang telepono ay naka-off muli. Nagpadala sa kanya si Gerald ng mensahe sa WeChat. Tulad ng inaasahan, siya ay naharang at tinanggal ang kanyang numero. Mas sinisi pa ni Gerald ang kanyang sarili ngayon. Sinisi niya ang sarili kaysa kahapon sa pagsabi ng maling bagay. Wala siyang ideya kung paano ipaliwanag ang mga bagay kay Mila patungkol sa kanyang pagiging lateness. Matapos bumalik si Gerald sa kolehiyo, nagpunta pa siya upang hanapin si Mila ng ilang beses, ngunit natapos niya ang pag-shot ng pinto sa kanyang mukha. Hindi man lang siya tumingin sa kanya. Natatakot siya na ang malamig na digmaan na ito ay tatagal para sa isang kawalang hanggan. Si Gerald ay naglalakad sa paligid ng campus sa kanyang sarili, huminto sa isang maliit na parke at nagpapahinga doon para sa isang habang. Ang pagharap sa mga isyu sa relasyon ay talagang nag-iwan sa kanya ng isang maliit na labis na labis. Isang bagay na natutunan niya ngayon ay ang mga batang babae ay talagang hindi nangangahulugan kung sinabi nilang hindi. Naisip agad niya si Xavier York. Dati silang dumating sa maliit na parke na ito. Pareho silang mamasyal dito, magkasama. Pagkatapos, naitala ni Gerald ang lakas ng loob na tanungin si Xavier kung maaari silang makipagtalik. Smack! Scram! Gerald, anong uri ng batang babae ang dadalhin mo sa akin? Panipi. Naalala ni Gerald na siya ay nasample at sinaksak ni Xavier. Malinaw na ayaw niya. Mula sa kanyang saloobin, talagang sinadya niyang sabihin hindi. Ginawa nitong medyo may malay siya sa oras na iyon. Si Xavier ay talagang isang mabuting batang babae, ngunit bakit ang mga bagay ay naging ganoon? Sa kabaligtaran, ginagamot siya ni Gerald ng mas mahusay pagkatapos ng pangyayaring iyon. Ngayon na naisip niya ito. Hey! Mga batang babae! Nagtataka siya kung nasaan si Xavier at kung ano ang ginagawa niya sa ngayon. Ang tanawin ay naging emosyonal sa kanya. Hindi na niya matulungan ang kanyang sarili ngunit isipin muli si Xavier. Ngunit ang mga alaala ay dahan-daang lumilipad. Katulad nito, nakaupo siya sa parke hanggang sa 5 taon na sa hapon. Pagkatapos, tumunog ang telepono ni Gerald. Ito ay mula kay Jane Zara. Gerald, saan? Nasaan ka? Batay sa tono ni Jane, pareho siyang nababahala at umiiyak. Naramdaman ni Gerald na mahigpit ang kanyang mga nerbiyos. Maaari bang mangyari ang isang masamang bagay kay Yasmin? Nasa kolehiyo ako, papunta na ako sa ospital ngayon. Kukunin kita ng ilang pagkain. Jane, may mali ba? Panipi. Tanong ni Gerald. Gerald, may nangyari sa akin kaninang hapon. Ito ang aking ina. Si Giz, sa una, naisip kong gumugulo siya sa akin at malinaw kong sinabi sa kanya na hindi, ngunit tingnan kung ano ang nangyari ngayon. Ang aking ina ay talagang nag-book ng isang piging sa Mayberry para matugunan ko ang aking bulag na petsa. Panipi. Gerald, ayaw ko talagang pumunta, bata pa ako, hindi mo rin ito iniisip. Sumigaw si Jane. Nalulugod si Gerald matapos marinig ito. Lumiliko, ito ay isang sapilitang blind date na uri ng sitwasyon. Upang maging matapat, hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito kay Gerald. Ito ay sa halip ay hindi nakakagulat sa kanya. Halos oras na para sa kanyang pagtatapos pagkatapos ng lahat.
Nagtapos si Jane ilang oras na ang nakalilipas, at sa isang lugar sa buhay, kailangan nilang maranasan ang parehong bagay na dapat harapin ng ibang tao. Ang mga bulag na petsa ay isa sa mga bagay na iyon. Ayaw mo talagang pumunta, di ba? Ayaw ko talaga, ngunit ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Ngayon na ang aking ina ay nag-set up ng isang piging, ang aking bulag na petsa ay mayroon na. Ito ay hindi eksaktong isang bulag na petsa dahil ang mga pamilya at mga kaibigan mula sa magkabilang panig ay inaasahan na makasama para sa isang pagkain na magkasama. Panipi. Okay, sasamahan kita mamaya. Ibabalik ko ang pabor sa oras na ito. Panipi. Mapangahas na sinabi ni Gerald. Para sa totoo, Crawford, ikaw ang pinakamahusay. Pagkatapos, pupunta ka ba bilang aking boss o kaibigan ko? Panipi. Sabihin mo lang na kaibigan mo ako. Napangiti si Gerald. Yamang tinulungan siya ni Jane ngayon, tama lamang na dapat niyang ibalik ang maliit na pabor. Kabanata 204. Kahit na ano, si Jane pa rin ang kanyang empleyado, at dahil siya ay nagpaalam sa kanya, walang paraan na maibabalik niya ito. Kaya sa oras na ito, handang tulungan siya ni Gerald. Matapos na ayos ang mga pag-aayos, nagpunta si Gerald sa ospital at dinala si Yasmin ng ilang pagkain. Pagkatapos, hinintay niya na dumating si Keita bago umalis kasama si Jane. Ang hapunan ay ginanap sa isang pribadong silid pahingahan sa isang restaurant sa Mayberry. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagawa ito ni Gerald, kaya pamilyar siya dito. Kahit na ang pagbubukas ng eksena ay halos pareho. Itinulak nila buksan ang pintuan sa silid pahingahan. Jane, narito ka na. Sino ang taong ito? Panipi. Sa loob ng pribadong silid pahingahan, ang isang babaeng nasa gitnang may edad na nakasuot ng medyo nakaistilong paraan, na ipinapalagay ni Gerald ay ina ni Jane, ngayon ay tinitigan siya ng malamig. Sa pagtingin sa halip na ordinaryong sangkap ni Gerald, ang babae ay medyo nakatingin sa kanya. Siya ay isang naninirahan sa lungsod, at tila siya ay tumingin sa mga tao sa bansa at ang paraan ng kanilang bihis. Ito ay si Gerald Crawford, at siya ang aking anak na lalaki, kaibigan. Sa kabilang banda, hindi alam ni Jane kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo, at ang mga salita ay dumulas mismo sa kanyang bibig. Hindi ba sila sumang-ayon sa pagiging magkaibigan lang? Ngayon, ginagamit muli si Gerald bilang kasintahan, f***. Napahiya siya, ngunit dahil sinabi ng salita, hindi siya maaaring magtaltalan. Gayunpaman, itinapon ni Jane ang kanyang dila sa Gerald. Malinaw siyang nasa sabik. Ano ang iniisip niya? Maliwanag, naisip niya na magiging maganda kung si Gerald ang kanyang kasintahan. Pinangarap niya ito sa mga nakaraang araw. Noong nakaraan, nagustuhan lamang ni Jane si Gerald nang malaman niya na siya ay mayaman. Ngunit pagkatapos ng paggastos ng ilang oras ng magkasama, makikita niya ang kabilang panig ni Gerald. Siya ay low-key, introvert, at mapagbigay sa ibang tao. Mas mahalaga, pinagkakatiwalaan siya ni Gerald. Idinagdag lamang ito sa kanyang listahan ng mga kadahilanan kung bakit nagustuhan niya at iginagalang siya. Siya ay nabighani sa kanya. Ano ang sinabi mo, Jane? Siya ang iyong kasintahan. Panipi. Malinaw na nagulat ang ina at tatay ni Jane. Malawak na bukas ang kanilang mga bibig. Pareho silang mga pampublikong opisyal, kaya mas gusto nila ang kanilang anak na babae na makipag-date sa isang taong may pantay na katayuan sa lipunan. Ngayon na ang kanilang anak na babae ay nagdala ng isang tao sa petsa ng bulag. Nanay, tatay, oo, kasintahan ko siya. Matagal na kaming nag-hangout ngayon. Panipi. Gerald Crawford, kamustahin ang aking mga magulang. Nang makita na hindi tumutol si Gerald sa kanyang bagong pagkakakilanlan bilang kanyang kasintahan, nagpa siya si Jane na maging mas matapang. Paalalahanan niya si Gerald. Kumusta, Ginang? Zara. Saan ka nagmula, young brat? Ang aking anak na babae ay hindi isang tao na maruming B** star tulad ng maaari mong makuha. Lumabas ka rito. Panipi. Ang ina ni Jane ay kumala sa kanya ng malamig. Wala siya rito. Ito ay tumagal sa kanya ng isang buong pagsisikap upang sa wakas ay gumawa ng isang appointment sa asawa ng pinuno. Ngayon, pumayag silang hayaang magkita ang mga anak ng dalawang pamilya at makilala ang bawat isa. Sa hinaharap, ang dalawang pamilya ay magiging mga biyenan. Lahat ay tila perpekto. Hindi nangyari sa kanya na ang kanyang anak na babae ay hindi maglaro ng mga patakaran. Matapos ang labis na pagpindot at panghihikayat, ang kanyang anak na babae ay sa wakas narito, na mabuting balita. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang anak na babae ay magdadala ng kasintahan. Malapit na ang ibang pamilya.
Kung makikita nila ito, maaaring magkaroon sila ng masamang impresyon sa Zeres, at ang ugnayan sa pagitan ng parehong pamilya ay maaaring maputol. Ang kanyang dugo ay kumukulo, at nang tumingin siya kay Gerald, nakaramdam siya ng 100 beses na masama ng loob sa kanya. Habang nakikipag-usap, biglang nagbukas ang pintuan ng lounge. Sa labas, isang linya ng mga tao ang lumakad gamit ang mga item sa kanilang mga kamay. Mr. Zara, taos pusong paghingi ng tawad. Humihingi ako ng paumanhin na huli na kami, hahaha. Panipi. Dumating ang isang partido ng 4 na tao, kabilang sa kanila ang 2 kabataan, isang babae, at isang lalaki. Ang batang babae, lalo na, ay nagbihis ng maganda. Sa pagtingin sa kanila, ang mga Zeres ay hindi maaaring manatili sa kanilang pagiging malinis. Ano ang nangyayari? Ang batang lalaki ay dapat na anak ni Naji at Ginang. Jenkan. At paano ang babae? Maaari bang ang anak na lalaki ay nagdala ng kanyang kasintahan? O.G. Zara, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang aking pamangkin, siya ang anak na babae ng aking 3 kapatid. Siya ay isang 4 na taong mag-aaral mula sa John Hurst University, at narito siya upang sumali sa kanyang pinsan. Panipi. Pangkat, sabihin mo sa Uncle Zara. Gayunpaman, hindi narinig ng batang babae kung ano ang kanilang pinag-uusapan habang ang kanyang tingin ay naayos kay Gerald. Ang sulok ng kanyang mga labi ay kulot sa isang nakangiting-ngiti. Ha! Gerald, hindi ko inisip na tatakbo ako sa iyo dito. Panipi. Kabanata 205. Alam ng batang babae si Gerald. Sa kabilang banda, nagulat si Gerald nang makita ang magandang batang babae na ito. Whitney Jenkins. Mula pa noong panahong iyon ay binugbog niya si Victor Wright, ganap na niyang nasira si Whitney. Palagi siyang lihim na nagmamahal kay Victor. Kahit na binili siya ni Gerald ng damit, sa kanyang mga mata, si Gerald ay hindi maihahambing kay Victor. At dahil kay Gerald, halos nawala ng posisyon si Whitney sa konseho ng mag-aaral, kaya nang tumakbo siya sa mga ilang araw na ito, lagi siyang malamig sa kanya. Sino ang nakakaalam na tatakbo talaga sila dito ngayon? Gerald, ano ang ginagawa mo dito? Namatay ang mga mata ni Whitney. Gerald, kilala mo ba ang isa't isa? Nakatayo na si Jane sa tabi ni Gerald. Ang kanyang tono ay medyo kaina-hinala habang tinanong niya. Siyempre kilala ko siya, kami ay mula sa parehong departamento. Napangiti si Gerald. Pagkatapos, tumingin siya kay Whitney. Narito ako upang makilala ang mga magulang ni Jane. Kilalanin ang kanyang mga magulang. Para saan? Panipi. Mas malamig pa ang mga mata ni Whitney. Ang 3 miyembro ng pamilyang Jackson ay tumingin kay Gerald ng sabay. Si Gerald ang aking kasintahan, kaya bakit hindi niya makilala ang aking mga magulang? Direktang sumagot si Jane nang walang pag-aatubili. Wala talaga siyang interes sa sinumang si Christian Jenkins. Sa katunayan, matapos malaman si Gerald, ang lasa ni Jane sa tao ay napabuti din. Nakilala niya ang isang tao na makapangyarihan, kaya kahit gaano kahusay ang ibang mga lalaki, hindi pa rin sila tugma kay Gerald. Sa makatuwid, ngayon si Jane ay may ganitong uri ng mindset pagdating sa pagpili ng mga kasintahan. Ang kanyang mga salita ay tulad ng isang bomba ng atom. Ang lahat ng naruroon ay nabigla sa sinabi niya. Ito ang may pinakamaraming epekto sa Jenkins. Dumating sila rito ng labis na pagmamadali, upang marinig lamang na si Jane ay konektado sa Mayberry International Inc. Bukod dito, siya ay isang napakagandang ginang, at itinuturing nilang pantay ang kanyang pamilya. Upang mabuo ang mga bagay, siya ang perpektong kandidato upang maging anak na babae ng pamilyang Jenkins. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na malaman na kinuha si Jane matapos nilang dalhin ang kanilang anak sa bulag na ito. Mr. Zara, ano ang tungkol dito? Panipi. Malamig na tinanong ng tiyuhin ni Whitney. Si Christian Jenkins ay nakatingin din kay Gerald na may puot. Siya ay in love kay Jane. Sa ngayon, siya ay sizing up kay Gerald. Sinuri niya ang katawan ni Gerald para sa isang bagay na magagamit niya upang ihambing sa kanyang sarili. Ang mga magulang ni Jane ay nagmadali na humingi ng tawad sa Jenkins, na nagpapaliwanag na lahat ito ay hindi pagkakaunawaan at ganyan. Ngunit malalim sa loob, isinusumpa nila ang kanyang mga ninuno. Stinky B** starred. Tingnan kung anong problema ang dinala mo sa amin ngayon. Kudlit. Tatay, huminahon ka. Tulad ng sinabi ni Uncle Zara, maaaring may hindi pagkakaunawaan. Bukod, ang taong ito ay narito mismo ang kaklase ni Whitney. Panipi. Pinutok ni Christian ang relo sa kanyang palso. Sa sandaling ito, ang kanyang mga labi ay kulot sa isang ngiti. Oh, kaklase. Gerald, alam ko sa wakas kung bakit ka naging kaakit-akit kamakailan, lumiliko na kinuha mo. Matapat, Gerald, bago ito nanalo ka ng loterya at naging mayaman, hindi ako komportable.
Ngunit nakikita na binili mo ako ng damit, kahit na kinamumuhian kita, hindi ako naiinis sa iyo tulad ng dati. Panipi. Gayunman, ngayon, mukhang mas kasuklam-suklam ka kaysa sa naisip ko. Ibig kong sabihin, paano ka naging mayaman? Nanalo ka ng loterya, ngunit parang ang iyong pera ay hindi kailanman nagtatapos. Ito ay lumiliko na mayroon kang isang asukal mommy, at sigurado akong pareho kayong nasa isang bagay. Panipi. Hindi masyadong nag-usap si Whitney nang pumasok siya sa silid pahingahan. Dahan-daang nakilala niya si Jane. Hindi ba siya ang babaeng Chad Sanders ay hinabol, na pagkatapos ay nahuli sa lugar ni na Jack Ellen Leigh at Danny Sanders, pati na rin si Gerald na pinananatili sa kotse ng babaeng ito. Nakita niya ang buong eksena na may sariling mga mata. Ngunit ang susunod na nangyari ay naisip ni Whitney na hindi ito malamang. Kabanata 206. Kahit na siya ay maging isang mommy ng asukal, hindi siya magkakaroon ng asukal na sanggol tulad ni Gerald, ngunit inamin ng babaeng ito na si Gerald ay kanyang kasintahan. Pagkatapos ay hindi siya iginagalang ni Whitney. Nakatitig siya sa kanya na buong pagmamalaki na parang pinagbigyan siya ng pagiging isang asukal na sanggol. Matapos marinig ang kanilang sinabi, ang mukha ng mga magulang ni Jane ay naging kakilakilabot. Naniniwala talaga sila na si Gerald ay isang asukal na sanggol. Itinuro ng ina ni Jane si Gerald at sinabing, Jane, bigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Ano ang nangyayari sa Gerald na ito? Siya ba talaga ay isang asukal na sanggol? Panipi. Hindi, nanay. Maaari kong ipaliwanag. Nabigo si Jane. Ito ay isang simpleng bagay lamang sa pagtanggi ng isang kasal, ngunit ang mga bagay ay naging maling paraan. Hindi ako nakikinig sa iyong paliwanag. Sabihin mo lang sa akin kung siya o hindi ba? Galit na tanong ng ina ni Jane. Tumawid si Whitney sa kanyang mga braso at naglakad sa tabi ni Christian. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, Christian. Naaalala mo ba ang mahihirap na taong masyadong maislan sa pananamit na sinabi ko sa iyo tungkol sa kung sino ang nasa parehong kurso sa akin? Ang tao na itinapon ng kanyang kasintahan na pagkatapos ay lumipat sa isang mayamang tao. Panipi. Pagkatapos nito, nanalo siya ng isang loterya at pagkatapos ay talagang ipinagmamalaki. Naaalala mo pa ba ang mahihirap na magsasaka? Iyon siya, panipi. Naisip ni Whitney sa kanyang sarili na mula nang lumingon siya sa kanyang madilim na bahagi, maaari rin siyang magpatuloy at durugan si Gerald. Gusto lang niyang maging kaibigan si Gerald dahil naisip niya na medyo mayaman siya. Lalo na kapag binili siya ni Gerald ng isang shirt na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar dahil tinulungan siya. Talagang naantig siya sa kanya, ngunit ngayon, napagtanto niya na siya ay isang playboy na walang pera. Pinahiya siya ni Whitney para lamang patunayan kay Jane na dati siyang naging mahirap at mababang magsasaka. Nang mapagtanto ni Christian na siya ay isang mahirap na tao lamang, wala siyang presyon. Sagutin mo ako, Jane. Siya ba ang uri ng tao tulad ng sinabi ni Whitney? Siya ba talaga ay isang mahirap na magsasaka? Sinubukan ng ina ni Jane na pilitin ang isang sagot kay Jane. Nakakahiya ang buong sitwasyon. Ako, hindi pa alam ni Jane kung ano ang sasabihin. Oo. Ako ay mula sa isang mahirap na pamilya, ngunit hindi nangangahulugang wala akong dignidad na naiwan sa akin. Ang nais ko lang ay kumita lamang ng pera sa bulsa at mag-aral upang ako ay maging isang mas mahusay na tao. Mali ba yan? Nasaktan si Gerald sa sinabi ni Whitney. Nagsimula siyang makipag-usap tungkol sa kanyang dating pamumuhay. Bakit lahat kayo ay kailangang maging mapanghusga? Kaya paano kung nasira ako? Wala akong ginawa na masama sa inyong lahat, kaya bakit ako dapat bulalas? Tinitigan ni Gerald si Whitney at sumigaw sa kanya. Sa lahat ng mga taon na ito, si Whitney ay naharas sa kanya, at hindi bababa kay Yuri. Minsan, nang siya at si Xavier ay naglalakad sa labas ng silid-aralan, nakita niya sila at sinimulan ang pagpuna sa kanya sa publiko. Wow! Kahit isang mahirap na B** star tulad ni Gerald ay may kasintahan. Anong malaking balita? Panipi. Anyways, mangyaring pumunta at linisin ang pag-aaral ng bulwagan. Hindi mo na kailangang kumain kasama ang iyong kasintahan dahil hindi ka magkakaroon ng sapat na pera upang makakain kung hindi ka gagana sa alinman. Panipi. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ka pupunta? Pipigilan ko ang iyong bursary at hayaan kang F*** off. Sabi ni Whitney habang sinampal siya. Ang lahat ng ito ay mga bagay na nangyari sa una at ikalawang taon ng unibersidad. Palaging ininsulto siya ni Whitney sa harap ni Xavier, at dahil doon, nakipagtalo pa si Xavier sa kanya. Ang lahat ng ito ay natigil kay Gerald ng maraming taon, at pinapanatili niya ito sa kanyang puso. Ang mga bagay ay naging mas mahusay kapag nagpunta sila sa taong 3 lamang dahil si Whitney ay may sakit sa pag-insulto sa kanya. Kaya't talagang ikaw ay isang mahirap na B** starred. Mag-iwan ngayon at huwag na ulit abalahin ang aking anak na babae.
Galit na galit ang ina ni Jane. Kinuha niya ang isang baso ng mainit na tsaa at ibinaba ito sa mukha ni Gerald. Kabanata 207. Nanay. Tumigil. Halos malabo si Jane nang makita niya ang baso na bumagsak. Sa kasamaang palad, hindi niya ito mapigilan. Hindi maaaring yumigtad si Gerald sa oras, ngunit sa kabutihang palad, tinamaan lamang nito ang kanyang katawan. Agad na natatakpan si Gerald ng mga dahon ng tsaa at tsaa. Hindi mo karapat-dapat ang aking anak na babae. Ngayon F*** off hanggat maaari. Itinapon ng ina ni Jane ang baso sa lupa. Sinusubukan din niyang sabihin kay Jenkins na ang pamilyang Zara ay ganap na taos puso at hindi niya pinansin ang buhay at kamatayan ng mahirap na B***starred Gerald. Tumingin ka rito, Gerald. Hayaan akong kumuha ng isang video sa iyo upang malaman ng buong kagawaran kung gaano ka kasuklam-suklam. Tumatawa talaga si Whitney habang ang lahat ng Jenkins ay nakangiti. Hindi kailanman akalain ni Gerald na gagamot siya ng ina ni Jane. Gaano katindi ang kanyang pakikitungo sa isang tulad ng publiko. Kinuha ni Gerald ang mga dahon ng tsaa sa kanyang shirt at sinulyapan ang buong silid ng mga tao. Lalo na si Whitney. Whitney, paano kung sa isang araw ay napagtanto mo na hindi ako ang mahihirap na B-star na sa palagay mo ay ako at napagtanto na mayaman ako? Ano ang gagawin mo? Panipi. At lahat kayo ay napupuot sa mahihirap. Ikaw ay talagang ignorante, alam mo ba iyon? Ano ang ipinagmamalaki ng lahat? Kung alam mo lang na ang mga lalaki ay ang mahihirap na B** na estilo sa aking mga mata, ano ang gagawin? Lahat kayo. Panipi. Inisip ni Jane na si Gerald ay dapat magalit, ngunit ang kanyang tinig ay nakakagulat na kalmado. Hahaha. Gerald, ikaw ba ay mga mani? Dapat kang mabaliw sa pagiging mayaman, ha? Itigil ang lokohin sa paligid, pasusuhin. Itatala ko ang lahat ng ito at ipakita sa lahat kung gaano ka nakakahiya. Pinagbiro siya ni Whitney. Jane, kaya ito ang uri ng kasintahan na mayroon ka eh. Bakit dapat natin siyang tretuhin tulad ng isang tao? Tumingin sa kanya, mukhang isang tao ba siya? Ang ganitong uri ng mahirap na B***starred ay magtatapos lamang sa pagkamatay sa kalye. Panipi. Tama iyon. Tingnan kung ano ang suot niya. Jane, okay lang kung bata ka pa at hindi mo masyadong maintindihan. Paano mo hayaang dalhin ka nina Christian at Whitney sa Wayfair Mountain Entertainment at magpahinga? Narinig ko na gumagawa sila ng ilang mga kaganapan, at si Uncle Jenkins dito ay may 3 mga tiket. Dahil dati kang nagtatrabaho sa Villa, maaari kang magdala ng Christian. Agad na lumabas ang ina ni Christian at nagsalita na parang sanay na siya sa mga sitwasyong tulad nito. Ako, sige na, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Mahinahon na sinabi ni Gerald. Nais ni Jane na iling ang kanyang ulo, ngunit pagkatapos makinig sa tono ni Gerald, hindi siya naglakas loob na tanggihan ang alok. Sa wakas ay naintindihan ni Gerald na imposible para sa kanya na mamuno ng isang ordinaryong buhay. Mayroong palaging mga taong nagsisikap na makahanap ng kasalanan o gawing masaya siya. Hindi na sila tiisin ni Gerald sa oras na ito. Habang sinusubukan niyang makakuha ng isang tissue sa kanyang bulsa, nahulog ang kanyang susi ng kotse ng Lamborghini. Hindi niya ito ginawa sa layunin. Kapag nais niyang kunin ang susi ng kotse, yumuko si Whitney at kinuha muna ito. May kotse ka. Kakaiba iyon. Maingat na tiningnan niya ang susi ng kotse at tumawa. Wow! Ito ay isang susi ng kotse ng Lamborghini. Gerald, nagmamaneho ka ng isang Lamborghini. Panipi. Dapat itong pekeng. Si Lamborghini ay walang susi ng kotse na ganyan. Nabigla si Christian sa una, ngunit pagkatapos niyang tumingin ng malapit ay ngumiti siya. Ang susi ng kotse na iyon ay naiiba sa iba tulad ng mga kontrol nito ay naiiba. Ang tanging bagay na katulad ay ang logo ng Lamborghini, at hindi maraming tao ang nakakita ng susi ng kotse noon. Kabanata 208. Hindi niya sinisisi ang kanilang reaksyon. Hahaha, Gerald, hindi ko alam na ikaw ang ganitong uri ng tao. Bakit hindi ka makakakuha ng isang laruan na mukhang mas lihai-timo kaysa sa isang ito? Panipi. Ayaw ko na talagang pag-usapan ang taong ito. Cristiano, umalis na tayo. Pupunta kami sa Wayfair Mountain Entertainment sa iyong Maserati. Hayaan mo na, Jane. Panipi. Mula ngayon pasulong, ikaw ang magiging pinakakasuklam-suklam na tao sa aming kagawaran, Gerald. Maaari mo bang gawin akong pabor at mawala ngayon? Itinapon ni Whitney ang susi ng kotse ng Lamborghini sa lupa. Hindi naglakas loob si Jane na sumalungat sa kalooban ni Gerald, at sumama siya sa kanila. Mr. Zara, nais mo bang tingnan ang bagong kotse ni Christian? Tanong ng ama ni Christian. Oo naman. Hayaan at tingnan. Habang ikaw, mangyaring umalis dito. Naglakad ang ina ni Jane sa tabi ni Gerald at tinulak siya.
Huminga ng malalim si Gerald at kinuha ang kanyang susi ng kotse. Sinundan niya sila. Nakapalibot sila sa isang Lamborghini Raventon at tinalakay ang kotse. Ito ang kotse na pinag-uusapan ko, Christian. Mayroong isang sobrang mayaman na tao sa aming paaralan, at dapat siyang kumain sa restoran na ito. Natuwa si Whitney nang makita niya ang kotse. Palagi niyang nais na makipagkaibigan sa sobrang mayaman na taong ito. Christian, nakikilala mo ba ang kotse na ito? Dumating lang ang ama ni Christian at mga magulang ni Jane at lahat sila ay nagulat. Hindi nila napansin ang kotse pagdating nila. Alam nila na ito ay tunay na isang marangyang kotse. Ito ay isang Lamborghini, ngunit hindi ako sigurado kung alin ang modelo nito. Tiyak na mas mahal ito kaysa sa lason ng Lamborghini. Super maluho, panipi. O aking kabutihan. Ang Jenkins at Zeres ay lahat ay nakakaaliw. Ito ay isang Raventon. Ito ay kabilang sa isa sa mga pinakamayamang lalaki sa aming paaralan. Sinabi ni Whitney. Naglakad sila ni Gerald habang nakikipag-usap sila. Ano ang ginagawa mo, Gerald? Ang mahirap na B***start na ito ay hindi pa umalis. Kinutya ni Christian. Ano ang ginagawa niya rito? Sinabi ng ina ni Jane. Ang mahirap na B***start ay narito lamang upang kunin ang kanyang kotse. See you guys sa susunod. Ngumiti si Gerald habang pinipilit niya ang kanyang susi ng kotse at binuksan ang pintuan ng kotse. Namula ang mga headlight at nagbukas ang bubong ng kotse. Sumakay si Gerald sa kotse at lahat ay dumbstruck. Maghintay, ano? Sigaw ni Whitney. Si Gerald ang may-ari ng kotse na ito. Ang susi ng kotse ay hindi peke at ang kotse na ito ay pag-aari sa kanya. Ang sobrang mayaman na tao mula sa kanyang kagawaran ay si Gerald kahit na siya ang pinaka-ordinaryong tao. Ano ang nangyayari, Gerald? Ang kotse na ito ay iyo. Ito ay tunay na iyo. Si Whitney ay hindi naniniwala. Ang kanyang puso ay naramdaman na ito ay sumabog lamang. Hindi siya makapaniwala na siya ay ang parehong mahirap na B***start sa kanyang mga mata. Ano ang nangyayari? Kabanata 209. Kahit na ang mga magulang ni Jane ay nagulat. Hiniling pa nila sa kanya na iwanan ang kanilang sariling anak na babae. Hindi nakakagulat na sinabi niya na sila ang mahihirap na B***start sa kanyang mga mata. Paano ito posible? Pinindot ni Gerald ang sungay habang siya ay pinalayas mula sa basement car park. Nang siya ay dumaan kay Whitney, nais niya na mapansin siya ni Gerald. Kahit na nangangahulugang ito ay pinaglaruan siya o nagbibigay sa kanya ng isang sampal. Gayunpaman, hindi ginawa ni Gerald. Hindi lang niya ito pinansin at umalis. Tulad ng para kay Jane, tinulungan niya ito ng sapat. Humakbang siya sa accelerator at pinalayas mula sa basement car park. Alam ni Gerald na masasaktan ito kahit na mas mahirap kaysa sa pagpapakita lamang. Hindi man lang siya nag-abala tungkol sa kanilang mga ekspresyon. Sino siya? Napalunok si Christian. Naguguluhan at walang magawa si Whitney. Hindi niya alam ang sagot sa tanong na iyon. Naisip talaga ni Whitney na humingi ng tawad sa kanya pagkatapos ng ginawa niya sa kanya matapos malaman na siya ay talagang mayaman. Napakakaakit-akit niya nang sumakay siya sa kotse. Naisip pa niya na kumuha ng litrato ni Gerald at ang kanyang sasakyan upang ipaalam sa buong paaralan. Tulad ng kung paano siya karaniwang magpapakita. Pinakalma ni Whitney ang sarili. Kung alam ng buong paaralan ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Gerald, hindi na siya tatayo ng isang pagkakataon, at ang lahat ay magsisimulang panunukso sa kanya kung nalaman ng paaralan ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. May isang tinig na nagsasabi kay Whitney na subukan ang kanyang pinakamahusay sa pagwagi sa puso ni Gerald. Karamihan sa mga kwento ng pag-ibig ay laging nagsisimula sa mga pangunahing karakter na napupuot sa bawat isa. Sinabi niya sa kanyang sarili. Samantala, matapos na malaman ng lahat ang pagkakakilanlan ni Gerald, lahat sila ay tumingin kay Jane. Umiling-iling si Jane at sinabing, huwag mo ring isipin ang pagtatanong sa akin. Wala akong alam. Bumalik sa Gerald. Ito ay 7 taon na sa gabi. Matapos mag-text si Gerald kay Keita upang matiyak na okay si Yasmin, pagkatapos ay bumalik siya sa hostel. Tumunog ulit ang telepono niya. Ito ay si Zach. Mr. Crawford, nasaan ka? Dapat ay nababagabag kita sa pamamagitan ng pagtawag sa iyo sa oras na ito. Panipi. Malapit na akong bumalik sa paaralan. Ano ang bagay, Zach? Panipi. Tulad ng alam mo, nagbitiw ako mula sa posisyon ng CEO ng Mayberry Commercial Street at si MS Crawford ay nagdala ng isang bagong CEO, si Michael Zick. Siya ay isang matandang kaibigan ko at lumilipad siya ngayong gabi. Panipi. Oo, binanggit ito ng aking kapatid na babae. Ang sinasabi ko ay, nais niyang bisitahin ka. Ano ang isang determinadong tao? Ang unang bagay para sa kanya na gawin pagkatapos makarating ay bisitahin si Gerald.
Sa katunayan, ang lahat na nagtrabaho para kay Jessica ay napakaseryoso sa kanilang trabaho. Saan niya ako bisitahin? Paano ka gumawa ng ilang mga pag-aayos para doon at babalik ako sa villa ngayong gabi? Maaari tayong magkita sa villa. Panipi. Sige, G. Crawford. Agad na bumalik si Gerald sa villa matapos siyang maghang. Hindi niya alam ang tungkol sa taong ito na nagngangalang Michael, ngunit dahil magbisita siya, kinailangan ni Gerald. Ang kanyang kapatid na si Jessica, ay maaaring pamahalaan ang lahat. Kailangan lang siya doon. Di nagtagal, nang makarating si Gerald sa villa, ang kaganapan na nangyayari sa Wayfair Mountain ay upang tanggapin ang bagong CEO, si Michael. Ito ay huli na ng gabi, ngunit ang gabi sa Wayfair Mountain ay bata pa. Kabanata 210. Maraming mga mayayamang tao na naglalakad. Nakarating si Gerald sa pangunahing pasukan at pinapanood mula sa labas. Pumunta siya sa backdoor at pumasok mula doon. Nang marating niya ang kanyang sariling silid ng pagpupulong, nakatayo si Zack kasama ang isa pang nasa gitna na tao. Mayroon lamang dalawa sa kanila, kaya ang isa pa ay dapat na si Michael Zake. Siya ay mukhang talagang matanda at maaasahan, ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga mata, masasabi ni Gerald na siya ay isang agresibong tao. Mr. Crawford. Sigaw ni Zack. Michael Zake. Masaya na makilala ka, G. Crawford. Yumuko si Michael. Masayang makilala ka, direktor na si Zake. Mangyaring maging madali. Mag-uusap pa tayo sa loob. Magalang nang ngumiti si Gerald. Ipinakilala lamang ni Michael ang kanyang sarili at pagkatapos ay napag-usapan ang tungkol sa mga plano sa hinaharap na mayroon siya para sa Mayberry International Inc. Ang kanyang mga ideya ay napakamalikhain at malakas. Ito ay ibang-iba sa kung paano gagawin ni Zack ang mga bagay. Si Michael ay isang tuwid at agresibong tao pagdating sa trabaho. Narinig ko mula kay Zack na kamakailan lamang ay bumili ka ng isang bungalow sa Burol. Natapos mo na ba ang anumang mga renovations? Panipi. Tumango si Gerald. Bago ako lumabas upang magtrabaho, dati akong nag-aaral ng panloob na disenyo sa ibang bansa. Maaari kang tumingin sa blueprint na ito, at marahil kung interesado ka, maaari akong mangasiwa sa proyekto. Ngumiti si Michael. Sapat na si Zack. Tinamaan niya ang mesa upang ipahayag ang kanyang galit. Direktor Zake, sa palagay ko hindi ka masyadong pamilyar sa sitwasyon dito. Dapat mong malaman muna ang mga bagay sa paligid dito. Sa katunayan, namamahala na ako sa pagkukumpuni ng bagong bungalow ni G. Crawford, at ang proyekto ay maaaring matapos sa loob ng 10 araw. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Panipi. Ed asterisk man ito. Magaling ako upang dalhin siya upang bisitahin si G. Crawford, ngunit ngayon, sinusubukan niyang magnakaw ng aking trabaho. Ito ay masyadong labis na galit. Naisip ni Zack sa kanyang sarili. 10 araw. Magagawa ko ito sa loob ng 5 araw na may mga top-notch renovations. Tiyak na hindi ko maantala si G. Crawford mula sa paglipat. Nakipag-usap si Michael. 5 araw ay imposible, Director Zake. Ngumiti si Gerald. Bibigyan ko ang mga order sa aking sarili. Kung hindi ko makatapos ang proyekto sa loob ng 5 araw, masayang ibitiw ko ang aking posisyon sa mga punong tanggapan. Panipi. Nahiya si Gerald. Ito ay mga renovations lamang, magiging maayos kahit na sino ang gumawa ng proyekto. Matapos ang sinabi ni Michael, si Zack ay nababagabag. Hindi siya maglakas loob na magbigay ng mga order na ganyan. Hindi alam ni Zack kung bakit hindi siya nasisiyahan kung sa katotohanan, mas malapit siya kay Gerald kaysa kay Michael. Ang mga renovations ng bungalow ay pagkatapos ay ipinasa kay Michael upang hawakan. Matapos ang pulong, lumabas si Michael upang matugunan ang mga panauhin habang bumalik si Gerald sa kanyang sariling silid tulugan upang magpahinga. Pareho ka pa rin sa iyo, Michael. Tunay na agresibo at gusto ko iyon, ngunit dapat kong paalalahanan ka, dapat kang mag-ingat sa pagtatrabaho sa Mayberry. Lalo na kapag nagtatrabaho kay G. Crawford, dahil alam mo na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi pa rin kilala sa publiko. Panipi. Naiintindihan ko. Karamihan sa aking mga kalalakihan ay hindi alam ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Kahit na ang aking asawa ay hindi alam tungkol dito. Halos mapaputok kita sa huling oras na hindi ko sinasadyang nakalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ko nauulitin ang parehong pagkakamali. Ngumiti si Michael. Huminga ng malalim si Zack. Iyon ay marahil ang kanyang pinakamalaking pagkakamali sa lahat ng oras nang halos magkaroon siya ng Gerald sa problema dahil kay Nigel Fisher. Bumalik si Gerald sa kanyang silid tulugan, ngunit hindi siya natulog kaagad. Tulad ng pag-iisip niya tungkol sa isang bagay, tumawag ang kanyang kapatid. Dude, may 2 araw na natitira, ano ang ginagawa mo? Natapos mo na ba ang hiniling ko sa iyo na gawin?
Mayroong 2 pang milyon-milyong natitira. Sinusubukan mo ba akong patayin? Sumigaw ang kanyang kapatid sa kanya. Pagkatapos ay napagtanto niya na 8 milyon lamang ang ginugol niya sa bungalow. O hindi, ano ang magagawa ko? Paano ko gugugol ang 2 milyon na iyon? Panipi, si Gerald ay nasa buong gabi na iniisip kung paano gugugol ang pera, at sa wakas, mayroon siyang isang ideya. Kabanata 211. Si Gerald ay nagkaroon ng ideya kung paano gugugol ang 2 milyong dolyar na iyon. Ilang araw na ang nakalilipas nang makipag-usap siya kay Kate, napagtanto niya na mayroon lamang siyang isang larawan sa kanyang profile sa social media. Ang background ay isang bundok, at ang bundok ay natatakpan ng mga puno. Ito ay isang napakagandang larawan ng tanawin. Sa oras na iyon, sinabi ni Kate kay Gerald tungkol sa lugar na iyon. Matapos siya ay pinagtibay palayo sa ulila, sinundan niya ang kanyang mga magulang na kinakapatid upang mabuhay sa mga burol. Matapos patayin ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kotse, umalis na siya sa lugar na iyon. Nang maalala ni Gerald ang kwentong ito, naisip niya na mamuhunan sa bundok na iyon at magtatayo ng isa pang pasilidad sa libangan doon. Agad na tinawag ni Gerald si Kate. Nabigla siya sa una nang marinig niya ang tungkol sa balita, ngunit kinumpirma niya na ang tanawin hanggang doon ay tunay na nakakagulat, lalo na sa tuktok ng burol. Talagang nasasabik si Gerald na magkaroon ng isang hitsura at hiniling para kay Kate na dalhin ang dalawa doon bukas upang magkaroon ng isang hitsura. Pagkatapos nito, tinawag ni Gerald si Zack upang maghanda ng isang panukala at kontrata para sa pamumuhunan na iyon sa lalong madaling panahon. Ito ang kauna-unahan na proyekto na talagang nababahala si Gerald mula pa nang nalaman niya na siya ay isang bilyonaryo. Talagang tinukoy si Gerald matapos na maayos ang lahat. Hindi siya makatulog ng gabing iyon, at nagpunta siya sa mainit na tagsibol. Matapos ang kaganapan, ang buong Wayfair Mountain ay tahimik na muli. Kahit na ang mainit na tagsibol ay walang laman. Nagbago siya sa kanyang damit na panlangoy at tumalon sa mainit na tagsibol. Sa sandaling tumalon siya sa mainit na tagsibol, mayroong isang magandang batang babae sa isang bikini na nakatayo mula sa tubig. Sinulsal niya ang kanyang buhok at may ilang iba pang mga tao na naglalakad patungo sa pasukan. May isang ginang na nagdadala ng 3 o 4 na iba pang mga bodyguard. Ano ang ginagawa mo? Binayaran ka ng kumpanya upang maprotektahan si Ms. Elizabeth at ngayon ay iniiwan mo siyang nag-iisa sa mainit na tagsibol. Panipi. Hindi mo ba alam na ang mga mamamahayag ay maaaring mag-sneak ng mga larawan ni Ms. Elizabeth at lumikha ng mga alingaw-ngaw? Oo, Madam Pula. Ito talaga ang aming kasalanan, ngunit ang mga mamamahayag ay hindi magiging matapang na pumunta dito at mag-sneak ng mga larawan, di ba? Panipi. Huwag maging bobo. Kailangan nating gawin ang aming makakaya upang alagaan ang imahe ni Elizabeth. Mayroon siyang isa pang pelikula na darating, at kung may mga problema dito, papatayin ko kayong lahat. Pinahiya ni Madam Red ang mga bodyguard. Natapos na lang ni Elizabeth ang kanyang paliguan. Matapos ang mga pagtatanghal sa Mayberry, talagang nababato siya na manatili sa kanyang sariling silid. Alam niya ang tungkol sa mainit na tagsibol sa loob ng mahabang panahon ngayon at nagpa siya na tanggihan ang alok ng ibang boss at pumunta sa mainit na tagsibol. Madam Red, hiniling ko sa kanila na iwanan ako rito dahil narito lang ako para sa mainit na tagsibol. Dapat kayong pumunta sa labas at maghintay ngayon. Kailangan kong magbago, sinabi ni Elizabeth. Napalunok ang mga bodyguard nang makita nila ang kanyang perpektong figure ngunit lahat sila ay lumabas at naghintay para sa kanya. Dinala siya ng kanyang manager. Hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ng kumpanya. Ito ay kakatuwa na susundan ng isang bangkos ng mga lalaki araw-araw. Panipi. Haha, kailangan mo ba ng may-ari ng Mayberry na si Gerald na sundin ka sa paligid upang hindi ka makaramdam ng kakaiba? Ngumiti si Madam Red. Sa totoo lang naisip ko na nakikita ko si Gerald dito ngayon. Ngunit hindi rin siya dumating. Sayang ang oras ko. Panipi. Ito ba ang dahilan kung bakit nagsuot ka ng isang bikini sa mainit na tagsibol? Hindi ka ba natatakot sa mga bastos na mamamahayag? Mayroon kang isang imahe na dapat alagaan. Sabi ni Madam Red. Ang seguridad dito ay top-notch. Hindi ko lang nais na maging isang bikini upang pumunta rito. Halos gusto kong pumunta dito hubad. Kabanata 212. Si Elizabeth ay halos nagpauna at binuksan ang kanyang bikini. Wow! Hindi ko na ito mahahawak pa. Panipi. Isang tinig ang lumabas mula sa tubig habang tumayo si Gerald mula sa tubig at huminga ng malalim. Ang dalawang babae ay sumigaw, nagulat. Nakita ni Gerald si Elizabeth sa tubig nang sumisid din siya rito, ngunit ang kanyang bikini ay napakaliit na naisip ni Gerald na wala siyang suot at hindi nang ahas na itaas ang kanyang ulo.
Ang kalahati lamang ng kanyang ulo ay wala sa tubig, at nakikinig siya sa kanilang pag-uusap. Napag-alaman niya na siya ang aktres na napakasikat sa oras na iyon, Elizabeth. Narito siya para sa isang showcase. Nais ni Gerald na maghintay hanggang sa umalis sila bago lumabas ng tubig, ngunit halos siya ay maghubad ng hubad at sumisid sa mainit na tagsibol. Natatakot siya na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at sa gayon, tumayo siya. Ano ang F***? Mula kailan ka nandito? Agad na tinakpan ni Elizabeth ang kanyang mas mababang mga bahagi mula nang halos maalis niya ito, at ngayon, naramdaman niya na talagang awkward. O aking kabutihan. Sinabi ko sa iyo na mag-ingat, Elizabeth. Ngayon tingnan, dapat siya ay isang pervert na dumating dito upang kumuha ng litrato mo. Nabalisa si Madam Red. Ginamit niya ang bathrobe upang takpan si Elizabeth. Ikaw, lumabas ka sa tubig ngayon. Galit na galit si Elizabeth. Kumuha pa siya ng bato. Okay. Paparating na ako. Panipi. Nakita siya ni Gerald sa mga pelikula, ngunit naiiba talaga siya sa mga tungkulin na kanyang kumilos. Ano ang isang pagkakataon na nakilala niya ito sa mainit na tagsibol? Kung alam lang niya na nandoon siya, hindi siya tatalo ng ganyan. MS. Elizabeth, ako ay isang malaking tagahanga mo, ouch. Bago maipaliwanag ni Gerald, nakaramdam siya ng dugo na dumadaloy sa kanyang ilong. Manggahas ka na sabihin sa akin na hindi ka sumisilip. Galit na galit si Madam Red. Madam Red, tingnan ang kanyang pantalon. Itinuro ni Elizabeth ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ni Gerald, at ang parehong kababaihan ay namula. Ano ang F***? Hindi pa ako nakakita ng ganitong baluktot sa aking buhay. Baliw na ako ngayon. Mga gwardya. Galit na galit si Elizabeth. Si Gerald ay nababagabag at napahiya. Kung makontrol lamang niya ito, hindi niya nais na mangyari iyon. Gayunpaman, si Elizabeth ay talagang nagkaroon ng isang mahusay na figure, at ang bikini ay malapit ng mahulog. Paano niya makatiis iyon? Ang mga bodyguard ay sumugod sa oras na ito. Kabanata 213. Alam nila kung ano ang nangyari sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa pagpapahayag ng aktres. Galit na galit ang mga bodyguard. Gaano ka manggahas na sumilip sa akin? Gagawin kitang ikinalulungkot ang nakita mo ngayon. Nasaan si G? Zeke, tumawag kay G. Zeke at maghukay ng mga mata ng pervert na ito. Sigaw ni Elizabeth. Ang taong ito ay hindi lamang gumanti, ang kanyang ilong ay dumudugo. Gaano kalubha ang maaaring maging isang tao? Hindi papayagan ito ni Elizabeth. Gayunpaman, si Madam Red ay bahagyang kalmado. Tumingin siya kay Gerald, hindi siya mukhang reporter, at nakasuot siya ng damit na panlangoy. Maaari itong maging isang pagkakataon. Sinubukan niyang kalmado si Elizabeth. MS. Elizabeth, hindi natin ito dapat gawin ng malaki. Lalo na kapag ang iyong bagong kontrata sa pelikula ay nasa linya. Kung makalabas ito, hindi magiging mabuti para sa iyo sa industriya. Panipi. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin noon? Ang taong ito ay nag-sneak lang sa akin. Hindi ko lang siya papayagan ng ganyan. Mahigpit na hinawakan ni Elizabeth ang kanyang bathrobe. Samantala, ang mga gwardya ay nasa labas ng mainit na tagsibol. Sa palagay ko naririnig ko ang ilang ingay na nagmula sa mainit na tagsibol. Hayaan at tingnan. Panipi. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga customer dito sa oras na ito. Hayaan mo na. Panipi. Nag-aalala sina Madam Red at Elizabeth. Kung may malalaman, gagawin ito sa mga headline. Kalimutan mo ito, Elizabeth. Hahayaan namin siya sa oras na ito. Panipi. Fine. Ngunit, tiningnan ni Elizabeth ang kanyang lugar ng crotch at sinipa ito ng tunay na mahirap, ngunit pinatay ito ni Gerald. Gayunpaman, sinipa ni Elizabeth ang masyadong matigas at hindi sinasadyang sinaksak ang kanyang sarili. Si Elizabeth ay mababaliw, ngunit kinaladkad siya ni Madam Red. Binalaan ng mga bodyguard si Gerald, at silang lahat ay umalis. Iyon ay isang kawili-wiling balangkas. Matapos bumalik si Gerald sa kanyang sariling silid, hindi siya makatulog. Halos gusto niyang mag-order kay Zack na dalhin sa kanya si Elizabeth, ngunit ayaw niyang mag-abala kay Zack sa ganitong uri ng bagay. Pinigilan ni Gerald ang kanyang pag-agos. Nagpunta siya sa kanyang social media at nagpa siya na tingnan ang mga larawan ni Felicity upang masiyahan ang kanyang mga pag-agos. Nang mag-login siya sa kanyang social media, nakita niya ang mga mensahe ni Cassandra. Hoy, ordinaryong batang lalaki. Super pagod na ako ngayon. Panipi. Natutulog ka ba, ordinaryong batang lalaki? Natutulog ka ba? Maaga iyon. Panipi. Talagang kinamumuhian ni Gerald si Cassandra ngayon. Gusto pa niya itong palayain. Hindi pa ako natutulog, sagot ni Gerald. Oh, kaya gising ka na. Ano ang ginagawa mo sa oras na ito?
Nag-iisip ka ba ng mga batang babae? O maraming mga batang babae na nakapaligid sa iyo? Sagot ni Cassandra na may mahiya na emoji. Iniisip ko ang mga batang babae. Pag-iisip tungkol sa iyo, sa katunayan. Bakit hindi mo ako ipadala ng larawan ng iyong sarili? Si Gerald ay hinihikayat ni Elizabeth, at sa parehong oras, nais niyang maghiganti kay Cassandra. Gusto niya talagang makita kung paano magiging reaksyon ang karaniwang Cassandra. Kabanata 214. Ding! Sapat na, ang larawan ni Cassandra McGregor ay kinuha at ipinadala sa susunod na sandali. Tiningnan ni Gerald ang kanyang larawan at halos ligaw siya. Ito ay masyadong nagsiwalat. Ang larawan ay umuurong, at halos lahat ng mga bahagi ng kanyang katawan ay nakalantad. Nais mo bang makita ang higit pa? Ordinaryong tao, magkaroon lamang ng isang video call sa akin at ipapakita ko sa iyo ang lahat ng gusto mong makita. Panipi. Nagpadala si Cassandra ng isang maling emoji. The asterisk man ito. Ano ang nangyayari ngayon? Bilang isang normal na tuwid na tao, nais ni Gerald na sumang-ayon sa alok ni Cassandra. Sa ngayon, may kumatok sa kanyang pintuan. Ito ay si Zach Lyle na dumating upang suriin kung natutulog ba si Gerald. Naging hininga si Gerald. Mahal na Gerald Crawford, paano mo ito ginawa? Ikaw ay isang manlalaro, isang pervert, at isang d*sake. Ang puso ni Gerald ay napuno ng pagsisi sa sarili. Naramdaman niya na siya ay tumalikod mula sa masama hanggang sa mas masahol pa. Madaling tinanggal ni Gerald ang kanyang mga saloobin at binuksan ang pintuan. Nais ni Zach na magkaroon ng talakayan kay Gerald tungkol sa pag-unlad ng Demon Rich ni Gerald dahil ipinakita ng pananaliksik na ang bagay na ito ay maaaring masubukan. Ang kanilang talakayan ay nagpatuloy hanggang sa huli ng gabi. Matapos umalis si Zach, pinatay ni Gerald ang kanyang cellphone at natulog nang hindi nag-abala na tumugon sa mensahe ni Cassandra. Maaga sa susunod na umaga, iniwan ni Gerald ang Wayfair Mountain Entertainment at bumalik sa kolehiyo. Nakita niya ang isang batang babae na nagbebenta ng mga bulaklak sa labas ng kanyang kolehiyo. Ang mga rosas ay talagang maganda. Naisip niya ang kanyang kasintahan, si Mila Smith, na kamakailan lamang ay nakipag-break sa kanya pagkatapos ng isang away. Isang araw na ito mula nang huling hinanap siya. Gusto talaga ni Gerald na maghanap ng isang pagkakataon upang makausap siya at gawing malinaw ang mga bagay sa pagitan nila. Wala ring klase sa unang 2 panahon. Sa halip na maghintay sa kolehiyo, naisip ni Gerald na bumili ng isang palumpon ng mga bulaklak para kay Mila upang hilingin niya sa kanya na pag-usapan ang mga bagay. Nauna si Gerald sa kanyang pag-iisip. Matapos bumili ng isang palumpon ng mga bulaklak, dumiretso siya sa kagawaran ng broadcasting at hosting. Ano ba? Sino ang taong ito? Bakit siya narito ng maaga sa umaga upang ipagtapat ang kanyang pag-ibig? Panipi. Tingnan mo siya. Hindi siya nagbihis na maayos ngunit mayroon pa ring mga bayag na darating sa aming kagawaran ng pagsasahimpapawid at pag-host upang ipagtapat ang kanyang pag-ibig, hahaha. Panipi. Kilala ko siya. Sa palagay ko siya ang penniless *geekhead mula sa kagawaran ng panitikan, ang kanyang pangalan ay Gerald Crawford. Noong nakaraan, ang mga tao sa Reddit na ginamit upang kumuha ng litrato ng kanyang mukha na walang kabuluhan, nakita ko ito dati. Panipi. O aking kabutihan, alam ko na ang penniless guy na si Gerald Crawford. Hindi ba niya sinabi na ibinigay niya ang kanyang kasintahan na may isang bagay? Sa oras na iyon, napakapopular sa subreddit ng aming kolehiyo. Panipi. Oo, siya? Kasuklam-suklam siya. Ang kagawaran ng broadcasting at hosting ay ibang mundo. Sa sandaling pumasok si Gerald, maliban sa ilang mga gwapong lalaki, ang natitira sa kanila ay magagandang batang babae na may iba't ibang mga estilo at tunay na pag-iisa. Matapos pumasok si Gerald kasama ang mga bulaklak, maraming mga batang babae ang lumabas upang tumingin ng isang mausisa upang malaman kung aling gwapong tao ang bumibisita sa kanilang kagawaran ngayon upang aminin ang kanyang pag-ibig. Hindi pangkaraniwan para sa mga magagandang batang babae mula sa kagawaran ng broadcasting at hosting upang makatanggap ng mga pag-ibig sa pag-ibig. Gayunpaman, ang lahat ng mga batang babae ay nabigo nang makita nila si Gerald. LOL! Kapatid, maaari mo bang i-update muna ang iyong katayuan bago ipagtapat ang iyong pag-ibig dito? Panipi. Sumasang-ayon ako. Hindi siya dapat aminin sa kabutihang ito. Kung ang kanyang pag-amin ng pag-ibig ay matagumpay, tatalon ako sa gusali at mamatay. Panipi. 2 gwapong lalaki na nakasuot ng maliit na demanda at may mga bulaklak sa kanilang mga kamay ay nanunuya kay Gerald. Napangiti si Gerald. Hindi niya inaasahan ang kapaligiran ng kagawaran ng broadcasting at hosting na ganito. Kung alam niya ito kanina, hindi niya mabibili ang mga bulaklak na iyon.
Marahil ay hindi niya dapat sundin ang payo ni Naomi Milton sa paggamit ng mga taktika kapag nakikipag-ugnayan sa isang batang babae tulad ng pagbili ng kanyang mga bulaklak at bago ilabas siya para sa pagkain sa halip na maging isang prangka na tao. Gayunpaman, naisip ni Gerald na ang pagsunod sa kanyang payo ay magiging kick-ass. Sa huli, bumili si Gerald ng isang palumpon ng mga bulaklak at nakuha ang kanyang sarili sa pansin ng marami. Kung paanong si Gerald ay nasa dilema kung aalis, biglang. Gerald Crawford. Ano ang ginagawa mo dito? Ang ilang mga tinig ng batang babae ay nagmula sa likuran. Ang mga tinig na ito ay tunog na pamilyar kay Gerald. Tumalikod siya at nagulat. Ang mga batang babae ay sina Alice Bradford, Hailey Ians, at Jack Ellen Lay mula sa parehong unit ng dorm. Malinaw na dumating sila para sa mga klase. Gerald, nakikipag-usap kami sa iyo. Sinabi ni Hailey na nakasimangot nang hindi siya tumanggap ng tugon mula kay Gerald. Kabanata 215. Sabihin mo ng isang bagay. Salamat kay Harper, tinatreto ngayon ni Hailey si Gerald bilang isang pamilya, at ang kanilang relasyon ay mabuti. Medyo nagulat si Gerald sa tanong ni Alice. Gusto ko lang magbigay ng isang bagay sa isang tao. Nag-stammer si Gerald. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, sinalubong ng kanyang tingin si Alice. Siya ang diyosa ng karamihan. Sa sandaling ito, si Alice ay namula na habang naglalagay ng sulyap kay Gerald at ang mga bulaklak na hawak sa kanya. Ang mga tip ng dalawa sa kanyang mga daliri ay hawakan ang bawat isa ng hindi tumitigil. Maraming mga batang babae mula sa dormitoryo ng mga batang babae ang napunta sa kanilang kagawaran. Ang paglitaw ni Gerald ay ginawa sina Alice, Jack Ellen, at ang nalalabi sa mga batang babae sa kanilang gang partikular na nagulat. Ang kanilang impresyon kay Gerald ay siya ay matapat anuman ang kanyang katayuan sa pananalapi. Hindi nila inisip na darating si Gerald sa kanilang kagawaran ngayon. Bukod dito, ang kasalukuyang Gerald ay hindi na dati. Noong nakaraan, upang ipagtanggol sina Jack Ellen at Alice, isang mayamang binata mula sa Mayberry ang binugbog ng dating kasintahan ni Jack Ellen na si Danny Zanders at ang kanyang pinsan na si Luke Evans. Mula noon, mayroong isang gawa ng ligaw na paghihiganti na nakakaapekto rin sa pamilya ni Alice Bradford. Dinala ni Gerald si G. Harrison upang husayin ang bagay na ito sa isang hotel. Simula noon, naisip ni na Alice at Jack Ellen na si Gerald Crawford ay dapat na isang pambihirang tao o kahit na ang mayamang binata mula kay Mayberry mismo. Gayunpaman, nag-alinlangan din sila sa huli nang naramdaman nila na wala si Gerald na iyon. Tiwala lamang sila na si Gerald ay hindi lamang sa iba pang ordinaryong tao, medyo mayaman siya. Ang mga kaisipang ito ay nagbigay ng damdamin ni Jack Ellen, at si Alice, damdamin ng matinding panghihinayang at pasasalamat. Palagi silang nagnanais ng isang pagkakataon na makagawa ng kapayapaan kay Gerald, iwanan ang nakaraan, at magsimulang muli. Nagulat talaga si Alice sa kanyang nakatagpo kay Gerald ng umaga sa kagawaran na pinag-aaralan niya. Siya ang taong nais niyang hanapin ngunit hindi na nakaya mula pa noong pangyayaring iyon. Gerald, kanino ka nagbibigay ng isang bagay? Ibinaba ni Alice ang kanyang ulo at tinanong siya ng marahan matapos na itusok ang kanyang buhok. Siya ay kasing maamo bilang isang maliit na tupa. Maaari ba itong binago ni Gerald ang kanyang isip? Pagkatapos ng lahat, nais ni Naomi, Hailey, at Harper na magkasama sina Gerald at Alice, kaya malinaw na si Alice at Gerald ay may damdamin para sa bawat isa. Bukod dito, tiwala si Alice na talagang nagustuhan siya ni Gerald mula sa simula. Hindi rin niya naririnig si Gerald na malapit na makipag-ugnay sa sinumang iba pa mula sa kagawaran ng broadcasting at hosting. Ang puso ni Alice ay tumitibok. Haha, sino pa? Alice, paano masasagot ni Gerald ang iyong katanungan? Nakagambala si Hailey habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamay. Tiningnan din ni Hailey si Gerald na may paghanga habang sinasabi, Gerald, hindi ko talaga masasabi na gagawin mo ito. Matapos kang maging mayaman, ang iyong emosyonal na katalinuhan ay naging mas mataas din sa lawak kung saan alam mo kung paano lumikha ng mga sorpresa, at ito ay isang napakalaking sorpresa talaga, haha. Panipi. Sumang-ayon si Gerald na ngayon ay talagang nakakagulat. Nahihirapan din niya na sagutin ang tanong na ito. Man ito. Naisip ni Gerald sa kanyang ulo. Bumili lang siya ng isang palumpon ng mga rosas para humingi siya ng lakad. Ito ay kasing simple ng na. Sino ang makikilala na ang mga batang babae sa kanyang kagawaran ay magsasama at magtitipon upang makita lamang ang isang mag-aaral na bumibisita mula sa ibang kagawaran. At ngayon, nakulong pa siya kay Alice. Gayon din, malinaw na siya ay hindi naiintindihan ni na Hailey at Alice. Malapit nang sumabog si Gerald. Pinakamasama pa rin, maraming mga batang lalaki at babae, na ang lahat ay nagtipon sa paligid ng hagdan, na nakapaligid kay Gerald at Alice at inilalagay ang dalawa sa pansin.
Ang ilan sa mga mag-aaral ay gumagamit din ng kanilang mga cellphone upang maitala ang mga ito. Oh my! Oh my! Oh my! Ito ay breaking news. Tingnan, ang isang walang kamali-mali di asterisk kid mula sa kagawaran ng panitikan ay talagang ipinagtapat ang kanyang pag-ibig sa Diyosa na si Alice Bradford mula sa kagawaran ng broadcasting and hosting. Ang ilan sa mga batang babae na binigkas sa kawalan ng paniniwala. O aking kabutihan, sino ang mahuhulog para sa ganitong uri ng tao? Siya ay medyo walang kahihiyan. The asterisk man, talagang ipinagtapat niya sa Diyosa na si Alice Bradford. Agresibo iyon. Dalawang lalaki ang nagbiro kay Gerald sa hindi paniniwala. Kasabay nito, mayroong isang boses mula sa kabilang linya. Mila, magmadali, halika rito. Ang ibang tao ay narito upang aminin ang kanilang pag-ibig. Panipi. Kabanata 216. Si Mila ay nagbabasa ng parehong pahina ng parehong libro para sa isang habang ngayon. Biglang ang isa sa kanyang mga kamag-aral ay sumigaw sa kanya ng excited. Mila, hayaan at tingnan. Panipi. Hindi ako interesado. Sumimangot si Mila. Paano ka hindi interesado na manood ng isang freak mula sa departamento ng panitikan na sumusubok na aminin sa kanyang Diyosa? Ano? Nabigla si Mila habang nanginginig ang kanyang katawan. Si Gerald ay kabilang sa kagawaran ng panitikan at ang freak. Kahit na alam ni Mila ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Gerald, ngunit palagi niyang nadama na si Gerald ay maaaring maging isang freak minsan. Nagustuhan ni Mila ang paraan ng pagkilos ni Gerald sa harap niya. Palagi niyang naisip na siya ay uri ng hanggal at cute ngunit hindi malilimutan. Si Gerald ang unang tao na maaaring isipin ni Mila nang marinig niya ang salitang freak. Nangangahulugan ba ito na sa wakas ay natanton niya ito? Magtatapat ba siya sa sarili? Agad na tumayo si Mila at bumagsak ang kanyang upuan sa sahig nang maubos ang kanyang silid-aralan. Nakita niya ang isang grupo ng mga taong nakatayo sa koridor at si Gerald ay nasa gitna na may hawak na palumpo ng mga bulaklak. Ito talaga siya. Natuwa na si Mila ngunit itinago niya ang kanyang distansya at ang kanyang puso ay malakas na tumusok. Talagang iniisip mo ba na ang isang batang babae na sobrang cool na tulad ni Alice ay tatanggapin ang kanyang pagtatapat? Hindi. Si Alice ay isang asong babae na nag-date lamang ng mga mayaman na lalaki. Panipi. Ano ang pinag-uusapan mo? Pagkatapos niya si Alice, nawala ang ngiti sa mukha ni Mila nang marinig niya ang mga mag-aaral na nakikipag-usap at natigilan siya. Naramdaman niya ang kanyang puso na tumitibok at luha sa kanyang mga mata. Ah, Mila, narito ka. Ang freak na ito ay kasama ni Alice ngayon. Tingnan, siya ay nasa tabi niya. Panipi. Hinahanap ni Mila si Gerald kanina at hindi niya napansin na nakatayo lang si Alice sa tabi niya. Bumagsak si Mila at namutla ang kanyang mukha. Ang lahat ng ito habang naramdaman niya ang hanggal sa pag-iisip na si Gerald ay sumunod sa kanyang ngunit siya ay talagang nagmamahal kay Alice. Palaging naisip ni Mila na hindi siya tatalikuran ni Gerald at magiging maganda lang sa kanya. Naniniwala siya na si Gerald ay in love sa kanya matapos siyang kinakabahan na nagseselos siya sa pag-compliment ng ibang batang babae. Marami na ang iniisip ni Mila at kahit na naisip ang pagtatapat sa kanya ng pagmamahal sa kanya. Parang si Mila ay masyadong walang muwang. Si Gerald ay isang mayaman na tagapagmana at hanggat mayroon siyang pera maaari niyang makuha ang lahat ng mga batang babae sa mundo. Maaari niyang makipaglaro sa kanyang damdamin para sa lahat ng kanyang pag-aalaga. Dumating si Gerald sa kanyang kagawaran para lamang magtapat sa ibang batang babae. Hindi pa ba malinaw na niloloko lang niya siya? Talagang nagagalit si Mila upang malaman na ang lahat ng nagawa ni Gerald ay isang kilos lamang. Samantala ang lahat ay nanunood ng Gerald at Alice. Maging si Hailey at ang iba pa ay nakatayo at nalito si Gerald ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naguguluhan si Gerald. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at si Alice ay talagang may damdamin para sa kanya mula pa noong nalaman niya na siya ay naging mayaman at may mga koneksyon. Hindi naisip ni Alice na maging kasintahan kahit na siya ay tumingin sa kanya para sa pagiging mahirap at ginawa pa rin niya dahil naisip niya na maswerte lang siya. Ngunit isinasaalang-alang na mayroon siyang pera at tinulungan siya bago hindi niya isipin na bigyan siya ng pagkakataon. Kabanata 217. Sige, tanggapin kita, sabi ni Alice habang pinagsasama ang kanyang buhok. Wow! Tinanggap ng Diyosa ang pag-ibig ng isang freak. Panipi. Hindi ko lang naririnig ito ng mali. Ang Alice na tinanggihan ang maraming mga mayayaman ngunit tinatanggap ang freak na ito upang maging kasintahan niya. Karaniwan siyang hindi tumingin sa mga mayayamang lalaki. Panipi. Nangangahulugan ba ito na ang ating Diyosa ay talagang nagustuhan ang mga freaks? Mapahamak. Dapat ay naging isang freak ako. Hindi ba ito ang unang pag-ibig ni Alice? Panipi. Ang isang grupo ng mga lalaki ay nakabagbag puso habang ang isang grupo ng mga batang babae ay hindi naniniwala.
Naisip nilang lahat ay dapat na nabaliw si Alice. Si Gerald ay hindi napakahusay na pagtingin ngunit hindi nila naisip na si Alice na may napakataas na pamantayan ay mahuhulog para sa kanya. Gayunpaman, kahit na ano ang iniisip nila, tinanggap talaga ni Alice si Gerald. Kinuha pa niya ang mga bulaklak mula kay Gerald. Naglakad pabalik si Alice sa kanyang klase na namumula. Ngayong gabi ay kailangang maging iyo, Gerald. Si Hailey at ang iba pa ay tumatalon pataas at pababa. Samantala, si Jack Ellen ay umihi. Sumulyap siya kay Gerald at lumakad. Ano ang iniisip niya? Dapat malaman ni Gerald na nagustuhan siya ni Jack Ellen mula noong araw na napetsahan niya si Danny. Paano niya maaamin sa ibang batang babae? Nasaktan si Jack Ellen. Ang nag-iisang taong nalilito ay si Gerald. Dapat niyang makilala si Mila ngunit paano siya naging kasintahan ni Alice? Ano ang magkantot? Hindi siya nagsalita ng isang solong salita. Nais ni Gerald na ipaliwanag ang kanyang sarili sa lugar ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin kung maraming tao ang nanunood sa kanila. Nawala lang siya sa pagtuon para sa isang habang at ang lahat ay nawala sa kamay. Napakahiya para kay Alice kung ipinaliwanag niya sa lugar na wala siya rito upang aminin sa kanya. Lalo na kapag si Hailey at ang iba pa ay nasa sabik sa paligid nila, nais nitong ipaliwanag para sa kanyang sarili ng higit pa ngunit hindi niya ito magagawa sa lugar. Kailangan kong kausapin si Alice mamaya. Hindi na ako maaaring manatili dito. Kung nakikita ito ni Mila, patay na ako. Kinuha ni Gerald ang kanyang ulo habang umalis siya. Gerald! May sumigaw. Nabigla si Gerald nang marinig niya ang kanyang tinig. Ito ay Mila. Napagtanto ni Gerald na si Mila ay nanunood sa mga pulutong. Ito ay magiging masama. Mila, maaari kong ipaliwanag. Kinakabahan si Gerald. Kailangang aminin ni Gerald na talagang gusto niya si Alice sa una dahil siya ay talagang maganda ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay wala na siyang damdamin para sa kanya at laging nais ni Gerald na aminin si Mila. Hindi siya isang taong madaling mapalitan. Gayunpaman, huli na para sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Hindi okay, Gerald. Naiintindihan ko. Mayroon kang aking mga pagpapala. Sinabi ni Mila habang siya ay natigil. Napakakasuklam-suklam mo. Pagkatapos ng lahat ng mga bagay na sinabi mo sa Mila araw-araw at ngayon ay sumunod ka sa ibang batang babae. Ano ang ipinagmamalaki mo, jerk? Sobrang nabulag ka ni Mila, kasuklam-suklam na cocksucker. Panipi. Fucking kasuklam-suklam na asshole. Alam ng mga kasama sa silid ni Mila si Gerald at lahat sila ay nagsimulang masira sa kanila na halos-halos dumura sila sa kanya. Lumabas ka sa aming departamento ng pag-broadcast ngayon. Ang ilan sa mga batang babae ay sumigaw sa kanya. Ito ay isang pagkakamali. Mila, pakinggan mo ako. Bago maipaliwanag ni Gerald ang kanyang sarili, binigyan siya ni Mila ng isang masikip na sampal at binigyan siya ng hitsura na parang sinasabi niya sa kanya na gawin ang nalulugod. Pagkatapos ay lumakad siya at naiwan si Gerald. Kabanata 218. Hindi kailanman naisip ni Gerald na ito ay magiging isang malaking balita. Lahat ay nagdiskriminasyon laban sa kanya pagkatapos nito at hindi niya alam kung paano niya iniwan ang departamento ng pagsasahimpapawid. Bakit siya masyadong nagmamalasakit sa kung ano ang iniisip ni Alice? Bakit siya masyadong nagmamalasakit sa kung ano ang iniisip ng iba? Bakit hindi niya ipinaliwanag ang kanyang sarili? Kung ipinaliwanag lamang niya para sa kanyang sarili, hindi gaanong gulo. Labis na nabigo si Gerald. Samantala, nag-text si Alice kay Gerald. Hoy Gerald! Si Hailey at ang iba pa ay nais na magkasama. Gusto mo bang sumali? Panipi. Bumantong hininga si Gerald. Nais niyang sabihin kay Alice na hindi niya gusto siya at ayaw niyang ipagtapat sa kanya at lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, napakasaya ni Alice at si Hailey at ang iba pa ay nasa sabik din. Hindi alam ni Gerald kung ano ang sasabihin. Siguro ito ang problema sa lahat ng libres. Palagi silang nagkasalungat sa kanilang sarili. Kayo ay magpatuloy. Mayroon pa akong mga bagay na dapat gawin. Ipadala sa akin ang bayarin pagkatapos. Sagot ni Gerald. Nagpa siya si Gerald na ipaliwanag kay Alice kapag natapos na ang lahat ng ito. Naramdaman din ni Alice na may mali sa tugon ni Gerald. Ano ang ibig mong sabihin na magpatuloy tayo? Naiinis ka na ba sa akin? Sagot ni Alice. Pinatay ni Gerald ang kanyang telepono at nagsimulang maglakad sa paligid ng paaralan ng walang layunin. Vroom! Vroom! Panipi! Bigla, may mga tunog ng mga motor ng ilang mga kotse na nakapaligid sa kanya. 5 Ferraris ang sumakay sa campus ng paaralan ng malakas at ang buong paaralan ay naiilawan. Ang isa sa mga kotse na ipinasa ni Gerald at halos matumbok ito sa kanya. Bumagsak siya pabalik at nahulog sa lupa dahil hindi siya binibigyang pansin. Wow! Maraming Ferraris! Panipi! O aking kabutihan!
Aling master ang narito? Mapahamak. Kung maaari lang ako sa isa sa mga kotse na ito, hindi ko iniisip na magulo ang aking buhok. Panipi. Ito ay dapat na Yuria. Ngunit sino ang mga ito para sa kanila? Panipi. Karamihan sa mga batang babae ay naakit ng mga kotse kahit na ang mga lalaki ay dumating at tumingin. Lahat ay humanga habang tinatalakay ang mga kotse. Ang isang lalaki na mag-aaral ay bumaba mula sa kotse at sinimulan ang pag-iwas kay Gerald. Bulag ka ba? Bakit hindi ka dodged? Si Silas ay tatakbo sa iyo. Panipi. Ang mag-aaral ay may ulo ng pulang buhok at talagang maganda ang hitsura. Karaniwang nagsusuot si Gerald ng mga casual na damit sa paaralan, sa makatuwid palagi siyang lumipas bilang isang normal na mag-aaral. Bilang isang resulta, ang taong mapula ang buhok ay tumingin sa kanya. Tingnan mo siya, Jaden. Siya ay tulad ng isa sa mga nerds sa paligid. Bakit abala sa galit sa kanya? Panipi. Hahaha. Tama iyon, Jaden. Maaari mo siyang takutin sa kamatayan sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanya ng ganyan. Panipi. Mayroong dalawang iba pang mga batang babae sa kotse. Nakaramdam sila ng sobrang pagmamalaki na nasa paligid ng mga taong tulad ni Jaden. Makikipag-usap ako sa kanya mamaya. Tingnan natin si Silas. Lumakad si Jaden patungo sa kotse sa gitna at binuksan ang pintuan ng kotse. Silas. Mapahamak. Si Jaden ay napakagwapo at cool. Sino ang maaaring maging Silas na ito? Panipi. Alam ko, hindi mo ba alam na ang Mayberry Commercial Street CEO ay pinalitan ng isang bagong tao na tinawag na G. Zeke. Ang apelyido ni Silas na ito ay si Zeke, kaya ang ilan sa mga batang babae ay nababaliw. Oo, narinig ko na ang anak ni G. Zeke ay papasok sa aming paaralan. Ang ilan sa mga batang babae ay nagchismis tungkol kay Jaden Zeke na talagang malakas. Alam ng lahat ang pagkakaroon ng boss ng Mayberry Commercial Street na si Crawford ngunit wala talagang nakakita sa kanya. Paano nila ito ihahambing sa Jaden Zeke na nakikita nila? Sinabi ng mga batang babae sa kanilang sarili na kahit na hindi sila makikipag-ugnay kay Crawford, mayroong isang Jaden Zeke. Hanggat sinusubukan nila ng husto, maaari talaga silang magtagumpay. Ang pag-ibig ay hindi mahuhulaan. Samantala, hinawakan ni Jaden ang pintuan para kay Silas Zeke. Lumabas siya mula sa upuan ng driver ng dahan-dahan at ang kapaligiran ng paaralan ay nagyelo pa rin. Kabanata 219. Hanggang sa ganap na tumayo ang tao sa labas ng kotse, lahat ay nasa sabik. Wow! Napakagwapo niya. Ang ilang mga batang babae ay tumatalon pataas at pababa. Ang tao ay nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw at medyo maganda siya at cool. Maging ang kanyang aura ay napakakaakit-akit. Ngumiti siya at ipinakilala ang kanyang sarili. Magandang hapon sa lahat. Talagang nais kong ipakilala ang aking sarili sa malugod na pagdiriwang sa ibang pagkakataon ngunit dahil ang karamihan sa iyo ay narito, dapat kong ipakilala muna ang aking sarili. Galing ako mula sa North Bay, na nag-aaral sa North Bay University at ngayon ay maaaring malaman ng lahat na ang aking ama na si Michael Zeke, ay magiging bagong CEO ng Mayberry Commercial Street. Sa makatuwid, tatapusin ko ang aking pag-aaral sa Mayberry University. Panipi. Siyempre, maaaring mayaman ako ngunit hindi ako ganoong uri ng mapagmataas na mayaman na taong masyadong maislan sa pananamit kaya, kung may nais mong bisitahin ang Mayberry Commercial Street, huwag mag-atubiling banggitin ang aking pangalan. Ako si Silas Zeke. Pagkatapos ay itinapon ni Silas ang kanyang salaming pang-araw sa lupa na mukhang napakalamig. O aking kabutihan. Napakagwapo niya at ang Mayberry Commercial Street ay kabilang sa kanila mula ngayon. Panipi. Mahal kita, Silas. Pakasalan mo ako. Panipi. Gusto kita anak, Silas. Ang ilan sa mga batang babae ay matapang na sumigaw. Ang mga subordinate ni Silas ay nanginginig ang kanilang mga ulo. Nasanay na sila sa lahat ng mga kakatakot na komento na ito saan man sila nagpunta. Pumunta tayo sa kagawaran ng pangkabuhayan at pamamahala upang tumingin sa aming silid-aralan. Bumalik si Silas sa kanyang sasakyan at lumingon si Jaden kay Gerald at binigyan siya ng gitnang daliri. Tiyakin kong patakbuhin ang aking kotse sa susunod na oras, fucker. Nagmaneho ang mga kotse habang ang mga batang babae ay nagpapasaya pa rin. Siya ang anak ni Michael. Siya ay uri ng baliw. Si Gerald ay bahagyang umihi sa katotohanan na halos tumakbo siya sa kanyang ngunit wala siyang magagawa tungkol dito dahil pagkatapos ay malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya mapanganib ang kanyang pagkakakilanlan na nakalantad. Sa katunayan, ito ay anak ni Michael. Kailangan din niyang iligtas siya ng ilang dignidad. Samantala, tumayo si Gerald at handa siyang umalis. Ito ay isang mahabang araw para sa kanya ngayon. Nakaramdam siya ng mali pagkatapos ng lahat ng nangyari. Haha, ang freak na iyon ay halos tumakbo ngayon. Panipi.
Hindi niya ito mababayaran kung talagang tumakbo siya sa tabi ng kotse. Panipi. Tumingin kay Silas at ang freak na iyon. Pareho silang lalaki ngunit iba sila. Panipi. Kalimutan mo ito. Pumunta tayo sa Economics and Management Department upang hanapin si Silas. Panipi. Maraming mga batang babae ang nagsimulang maglakad patungo sa kagawaran ng pangkabuhayan at pamamahala at nang lumakad sila sa nakaraang Gerald, lahat sila ay nagbigay sa kanya ng isang naiinis na hitsura. Sa wakas ay naabot ni Gerald ang maliit na parke ng malungkot sa isang sandali ng katahimikan. Kailangan niyang makabuo ng isang bagay para kay Mila. Kasabay nito, tumawag si Keita. Gerald, umalis ako ngayon. Bisitahin natin ang York North Mountain. Panipi. Ang malaking bundok na iyon ay tinawag na bundok ng York North at ipinangako ni Gerald na si Keita na dalhin siya doon pagkatapos niyang umalis sa araw. Sige. Bibigyan ko si Zack ng isang tawag at kukunin siya upang ihanda ang lahat ng impormasyon pagkatapos ay maaari kaming magkasama. Huminga ng malalim si Gerald matapos niyang matapos ang tawag. Kabanata 220. Dahil pupunta sila sa bundok ng York North, dapat nagupitin ni Gerald ang kanyang sarili ng ilang mga slacks. Matapos makipagkita kay Zack, nagpunta si Gerald upang kunin si Keita at lahat sila ay nagtungo sa bundok ng York North. Ginawa ni Zack ang lahat ng mga uri ng pag-aayos, sa makatuwid ang pinuno ng nayon ay naghihintay para sa kanilang pagdating. Ang pag-unlad ng nayon ng York North ay hindi kailanman naging mabuti dahil sa lokasyon at ang mga kalsada ay mabulok. Ngayon na alam nila na maaaring may mamuhunan sa lugar, ang ulo ng nayon ay labis na nababahala. Ito ang unang pagkakataon ni Gerald na pamamahala ng isang malaking proyekto at siya ay bahagyang kinakabahan. Matapos basahin ang impormasyon na ibinigay sa kanya ni Zack at nakakaranas ng simoy ng bundok, naramdaman niyang nakaka-relax. May isang tagsibol sa tabi ng bundok at isang talon na bumabagsak mula sa tuktok ng bundok. Ang hangin ay talagang sariwa doon. Nang makita ni Gerald ang lahat ng ito, alam niya na dapat niyang paunlarin ang lugar na ito. Si Zack ang namamahala sa mga kontrata habang si Gerald ang magiging unang tao na namuhunan sa York North Mountain Village. Ang gastos ng buong nayon ay 5 milyon. Kailangang magbayad si Gerald ng labis na 3 milyon sa tuktok ng iba pang 2 milyon mula sa kanyang kapatid. Ngunit ito ay lubos na nagkakahalaga. Matapos pirmahan ang mga papeles, binanggit ng pinuno ng nayon na mayroong ilang mga detalye na dapat nilang talakayin. Pinayagan ni Gerald si Zack na hawakan ito ng kanyang sarili at pagkatapos ay umalis siya kasama si Keita upang tumingin sa paligid ng bundok. Dahil pamilyar si Keita sa nayon na iyon, dinala niya siya at pumunta sila sa lumang lawa, ang lawa ng Road Fort. Mas naramdaman ni Gerald ang pag-upo sa tabi ng lawa. Biglang may ingay mula sa likuran. Wow! Hayward! Hindi alam ang iyong bayan ay napakaganda. Mag-host tayo ng isang barbecue party dito ngayong gabi. Panipi! Wow! Napakaganda ng lugar na ito. Nakakahiya na magtatrabaho kami sa Mayberry sa hinaharap o baka pakasalan kita. Hahaha! Panipi! Ang ilang mga kabataan ay nakikipag-usap habang naglalakad sila patungo sa lawa. Tumunog sila tulad ng pag-ibig nila sa kalikasan ngunit sa parehong oras ay mahilig sila ng pera. Isang bagay na malaki ang nangyari kahapon at ang mga partido ng barbecue ay pinagbawalan mula kahapon. Ngunit lahat kayo ay parang gusto mo talaga, kaya maaari nating subukan ngunit kailangan nating linisin ng mabuti. Lalo na ang mga abo. Sinabi ng taong nagngangalang Hayward. Oo, barbecue party at beers. Walang nag-iiwan ng matino ngayong gabi. Lahat ay nagpalakpakan. Ano ang malaking bagay na nabanggit mo ngayon, Hayward? Napakalawak mo mula kaninang umaga. May nag-usisa. Hindi ko masabi dahil sinabi sa akin ng aking ama na huwag sabihin sa sinuman. Ngunit sasabihin ko sa iyo ng kaunti. May darating dito upang mag-sign ng mga kontrata ngayon upang sponsor ang pagbuo ng York North. Panipi. Mapahamak. Lahat ay nagulat at nasasabik. Kung ito ay totoo, si Hayward ay magiging mayaman din. Naglalakad sila patungo sa lawa habang nakikipag-usap sila at natanto ni Gerald ang isa sa kanilang mga tinig na tunog na pamilyar. Tumalikod siya at nakita niya sina Lillian, Sharon, at ilang iba pang mga tao. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.